ating pong kakausapin si Direktor Fred Soliesta ng PSA. Ito ho yung siya ang OIC. Dito po, dali lang ayusin ko ito ha. PSA PhilSys Registry Office OIC and Deputy National Statistician. Good morning po, Director. Good morning, Ted. Good morning sa programa po sa Radyo 5. Opo. Salamat po na marami sa panahon. Ito po lamang si Chacha po may mga paunang katanungan. Go ahead, Cha, please. Yes po, sir. Diretso na po tayo dito, dahil marami pa rin pong mga Pilipino ang nag-aantay nga po ng kanilang mga national IDs. As of now, ilan na po ba ang inyo pong naibigay? Yung naibigay na credential, gusto ko digital siya na i-emphasize credential. Yung credentials na generate na namin ay 78.5 million out of the 80.6 million na registration. Ito yung credentials na issue ng PSA. Combination ito siya yung physical card na piniprint natin sa BSP, mga 39.6 million. And then yung 41 million na e-fill ID na initiative ng PSA, and then yung DICT kasi may presidential directive to develop the digital ID. Naka-start na sila mag-generate and distribute sa ating mga citizens na nag-access ng eGov app. May mga 300,000 na. So mga 81 million credentials na yung na-release natin total. But of course may mga iba dito na dati wala pa silang physical card coming from BSP na-issuehan ng e-fill ID. Ultimately, dumating yung kanilang card. So may mga konting duplicates tayo sa pag-issue. Okay. So majority na ng citizen natin ay may credential na pwede na talaga magamit sa mga transactions na nangangailangan ng proof of identity and aid. So yung lang kasi, yung na-highlight palagi, yung printing yung distribution ng physical card na alam natin na ito talaga yung preference ng ating mga citizens. Okay. Sir, para mas malinaw, kasi sabi sa mga balita, out of 81 million Filipinos, 39.7 million pa lamang daw po doon ang nakatanggap ng kanilang physical IDs. Tama naman po yung mga nasa balita. Yes, 39.6. Pero yung na-print namin ay 46 million na yung sa BSP. Ito siya yung gusto ko lang kasi i-emphasize na yung 39.6 ay yung hawak na ng ating mga citizens, and ongoing yung distribution ng PhilPost sa doon mga between 6 to 7 million. Sandali lang siya, lilawin lang natin. May sinabi siya kanina tungkol doon sa credential. Opo. Pakilinaw lang ho yung kaibahan nung sinasabi yung credential na iyon doon sa physical actual na ID. Yung credential natin, ito siya yung mga information sa ating national ID na demographic information, and then yung biometric information na na-capture during registration. So lahat ito, tinatawag natin nito na credential, and dyan yung nanggagaling kung i-verify ba yung isang citizen na registered sa PhilSys na siya pa talaga as he or she claim to be that person. So doon siya nanggagaling. So pwede mo siya ma-verify using the physical card. May online check kami sa PhilSys check, and then yung physical card kasi na printed sa BSP, may mga overt and covert features siya kasi specialized yung printing. Maano mo siya, may mga microprints na mahirap talaga siya gayahin. Yung sa paper-based naman, kasi on paper, titingnan mo siya parang, ay madali gayahin to yung paper. But yung QR code ng paper is even stronger than the QR code ng physical card. Kasi paper siya, we need to strengthen the security of that credential. So pag na-scan mo siya sa QR code, hindi lang siya demographic information yung napapakita. Pag check sa PhilSys check, lumalabas pa na may embedded photo doon sa QR code na nagmamatch doon sa picture na printed on the card. Sige. So ito ho, kasi gusto ko lang klaruhin nyo para mas maintindihan po yung binanggit nyo nung una, itong credential. Pero, Director, pero siyempre po, di ba, doon sa credential na yan, yung papel na iyan, yung kung ano man po ang digital ID na iyan, siyempre po, mas gusto natin yung hawak natin mismo yung card. Diba? Opo, okay. Sige. So doon tayo sa card, no?
Ano ho ang problema ninyo? Bakit po ang claim ng ilang mga mambabatas mismo matagal? Ano ho ba ang inyong problema? Ang ang ating printing capacity na hindi siya talaga nakahabol doon sa bilis ng registration. You know, Ted, nung 2021, ito yung pinaka-massive registration natin. Naka-register tayo in 2021 alone, 53 million yung registration. Kasi nag-average siya ng mga 250,000, days na 300,000. Yung printing capacity natin is only 80,000. Bakit ganun yung nangyari? Kasi yung plano talaga ng registration at saka printing ng card, parang magkalapit yung numbers. Pero kasi may mga presidential directive noon na bilisan talaga yung ating pag-register na yung utos ni President Duterte na end of this term ay makaregister ng 70 million. And nangyari yon. Pero kasi nakaset up na yung ating back-end process, yung mga system, including the printing facility na sinet up doon sa BSP. So, as much as we wanted na ma-increase yung mga capacity, may mga contractual issues din na hindi siya basta-basta ma-address kaagad. But ito ngayon, we have a big chance sa negotiation ng BSP and then the printer and then yung PSP nagpo-push na talaga kasi kami yung nasa implementing agency, kami yung tinatamaan ng reklamo ng citizen na ma-double ngayon yung capacity ng printing. Opo, sige nga po. So, contractual problem with the supplier? Yes, kasi hindi mo basta-basta baguhin natin, ganito yung gagawin mo kasi may mga may mga on the financial side din ng nila sa card printer. But yung kasi when we first suggested na yung mga improvements na nagagawin para mapabilis siya, like yung may mga changes sa process, yung DOJ based sa initiative ng BSP kung pwede siya baguhin, yung opinion ng DOJ na substantial change siya sa kontrata na hindi siya pwede. Legally informed siya. Sige. Okay, sige po. Para ma-simplify po natin to, Director, at maintindihan. So, sino po ang pumili sa kontratista, BSP? BSP yung kamuwa ng PSA, and then may procurement process, BSP na yon. Opo. Sige. So, ganito po, bottom line po dito kasi nga, kailan po ang dating nung mga naghihintay ng ID? Wala kayong problema sa financing nito, sa pondo nito? Provided tayo ng government sa national. Opo. So, wala tayong problema po sa pondo. Yun lang pong kaninyo na gusto nyong baguhin doon sa kontrata sa supplier. Pero, yun ho ba'y critical para po sa inyong delivery? Critical siya kung pag-usapan talaga natin yung printing ng card na yun yung preference ng ating citizen. Pero yun nga, we are not sitting only na waiting for that card to be printed at saka ma-distribute lahat. Yung namin, while we are pushing na talagang mapabilis, madagdagan yung capacity. Yun nga yung mga initiative ng PSA na to promote talaga ng other variant ng ID na mas mabilis siya na ma-distribute, including yung sinupplement ng presidential directive na yung citizen na ini-encourage din na i-promote yung gamitin yung mga digital ID na doon DICT naman yung inutusan na mag-develop. So, nag-coordinate kami, nag-DICT, may collaboration para doon sa digital ID. Sige. Ito ho ba, sir, ay first in, first out? Meaning kung ikaw yung una nakuhanan ng pagpaparehistro ng informasyon, ikaw mauunang bibigyan? Magandang tanong yan, Ted. Kasi yun yung mga marami ding katanungan. Bakit nasa isang bahay, isang household, sabay-sabay sila nag-register, tapos may iba na tumuloy na, isa na lang yung wala. So yung generally first in first out yan. Pag
tuloy-tuloy na tumawid yung kaniyang registration. But may mga instances na pag sinalang namin daily kasi 24 hours yung process ng system, may mga iba na naiiwan. So minsan may sa isang bahay, 4 sila, 3 okay na-receive na nila, and then nagpa-follow up sila sa amin. Bakit hindi? Ako wala pa card, sabay-sabay lang naman kami nagpa-register. So sometimes yung mga naiiwan, sinusuyod yan ng system namin, and then i-reintroduce sa process para lang tumawid. Yung may mga minor issues na dapat lang ayusin. So hindi siya yung ideal scenario talaga, is first in first out. Okay. Sige po. So sir, to abbreviate this exchange this morning, kailan po ang inyong target na 100% matatapos ito? I mean, kumbaga kasi nga, ito naman, this is a work in progress, pero more or less po, kailan po dito ang ating pong accomplishment na at least lahat ng Pilipino po na ang edad po ay 18 pataas, mabibigyan na po ng ID? 5 years old and over, Seth. Hindi nga po, pero at least at least yung pong gano'n, yung talagang meron pong pangangailangan sa ID. Mga more or less kailan po? Yung target namin kung ma-approve yung change of process na nire-request ng printer sa BSP ay sometime mga August to September ay maubos na namin print yung mga registered na ating mga citizens, yung kanilang cards, so next year yung mga bagong registration. August and to September next year. Yes. Okay, sige. And again, ano hinihingi ng kontratista? Can you simplify it, Director, please? Yung yung sa base sa letter ng printer sa BSP na na-furnish yung PSA na requesting to change yung process para that will allow increased capacity in the printing from around 80,000 to 150,000. So, increased capacity by way of subcontracting? Parang ganon? Hindi. Parang change sa kanilang processes and technology. So actually walang walang sa pag ng process ay at no cost to the government. Kasi alam mo, yung mga printer na yan, sometimes makikita din nila reputational yung nila eh. Kasi nakakontrata din sila sa ibang mga ahensya ng gobyerno. And so, I think pinoprotektahan din nila yung pangalan nila. Sige po. Si Pangulong Marcos Jr. ho ba may national ID na? Ay, hindi ko lang basta hindi ko na-verify. Pero si President Duterte mayroon na na-issuean siya ng national ID. Sige po, okay. Sir, maiba lang ako. Ito hong nabaril na PSA statistician, may balita ho ba kayo dito? May sinasabi po kasi na may kaugnayan sa kanyang trabaho ito, si Namer Ariarte? I don't know na kung may kaugnayan sa trabaho, but isa siyang statistician, si Namer Ariarte. Sabi nga, kahapon we heard that, we condemn talaga yung mga nangyayari na ganon, but kasi parang wala naman ako nakita within PSA na yun yung panggagalingan, but of course we do not know yung kaniyang sa private life niya, and we could not really I believe na non-work related talaga yan kasi very peaceful naman sa amin yung aming employees organization and the management. Maganda naman yung relationship, and I see no reason na kung may mga doon sa trabaho, these are just mga sa task lang yan at hindi yan magre-result na ibarilin mo yung tao. I don't know lang, hindi ako makakomment yung outside life sa office yung life niya. Sige po. Director, salamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Thank you, sir. Salamat din, Ted. Salamat, DJ Chacha. Thank you. Si Director Fred Solyesta, ang Deputy National Statistician. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.